Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 561. Parang lindol na yumanig sa buong silid ang balitang 12 kumpanya ang sabay-sabay na kumala sa pamilyang Fang. Isang higante ang gumuho. Hindi pa man nagsisimula ang tunay na labanan, para na silang pailay na naghihingalo. Galit na galit si Claudio Fang, namumula ang mukha, nanlilisik ang mga mata, at bigla na lamang niyang sinuntok ng buong lakas ang likod ng kanyang upuan. Tumayo siya, humahabol ang hininga, habang nanginginig ang tinig, ang demonyong Siegfried Luo. Sinadya nilang ikalat ang balita para tuluyang ilibing tayo. Walang ibang may pukana nito kundi si Simeon Luo. Naunawaan niya sa wakas ang totoong plano, giveaway ng pamilyang Fang at pagsaluhan ng mga buwiter ang natitirang laman. Isinusumpa ko ang pamilyang Luo. Mga traidor. Mga hayop. Papa. Sigaw ng isa sa mga anak niyang lalaki. Nilalapan na tayo ng pamilyang Luo habang buhay pa tayo. Papa, anong gagawin natin? Hindi natin makita kung sino talaga ang kalaban, at ngayon, nasa bingit na tayo ng tuluyang pagbagsak. Tumigil ang lahat sa kanilang pagsasalita. Isang bigat ang bomb alot sa paligid, parang may kabaong sa gitna ng silid. Ang pagkakanulo ng pamilyang Luo ay isang patalim na bumaon sa kanilang likod. At wala silang pananggalang. Tahimik na naglakad si Claudio sa silid, animoy nawala ng lakas, ngunit dama ang pighati sa bawat hakbang. Sa wakas, bumigkas siya, magdedeklara tayo ng pagkalugi at likwidasyon. Iligtas natin kung ano man ang kaya pang iligtas. Kung makaliligtas tayo, may pag-asang muling makabangon. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Papa, sigurado ka ba? Tanong ng isa, may halong takot sa boses. Kung gagawin natin yan, magmumukha tayong mahina. Mag-aanyaya lang ito ng mas matinding pag-atake. Papa, baka may ibang paraan. Ngunit iwinagayway ni Claudio ang kamay, nanlilisik pa rin ang mga mata. Wala nang ibang paraan. Gawin nyo na. Kikontaken ko ang inner circle, hindi nila hahayaang mabura tayo sa kasaysayan. Sa pagbanggit ng inner circle, may bahagyang pag-asa sa mga mata ng ilan. May mga makapangyarihang kaalyado pa sila. Makalipas lamang ang kalahating oras, formal nang inanunsyo ng pamilyang Fang ang kanilang pagkalugi at likwidasyon. Sa sandaling iyon, tila yumanig ang buong Ninghay. Narinig mo ba? Tapos na ang pamilyang Fang. Hindi ko inaakalang ang ganitong haligi ng industriya ay babagsak ng ganito kabilis. Sino kaya ang misteryosong kaaway sa likod nito? Nag-uumapo ang mga espekulasyon sa buong lungsod. Nabalot ng usap-usapan ng Ninghay, tila isang trahedyang biglaang bumagsak mula sa langit. Sa isang marangyang suite sa isang hotel sa itaas ng lungsod, nakatayo si Andrew Cheng sa harap ng malalawak na bintanang salamin, nakatanaw sa Ninghay sa ibaba. Tahimik siyang nagmamasid, pinaplano ang bawat galaw habang pinapanood ang unti-unting pagbagsak ng pamilyang Fang. Ang balita ukol sa pagtataksil ng pamilyang Luo, lahat iyon, likha ng kanyang kamay. Biglang bumukas ang pinto. Mr. Cheng? Sabi ni Oliver Lee, narito na po si Simeon Luo. Lumingon si Andrew. Sa pagbukas ng pinto, pumasok si Simeon Luo, nakasandal sa kanyang baston, habang kasunod niya si Siegfried Luo. Sa hindi inaasahang tagpo, yumuko ng malalim si Simeon, halos yumukod sa sahig. Young Master Cheng, dumating ako upang ipabatid ang aking paggalang. Nakakagulat ang kanyang kababang loob, lalong-lalo na para sa isang gaya niya, kilala sa kay-abangan. Umupo si Andrew, hindi inalis ang tingin kay Simeon. Mr. Luo, ilang tao na ba ang nalinlang mo gamit ang ganyang mukha ng pagpapakumbaba? Ngumiti si Simeon, bahagyang nanlilimi. Matalas ang mata niyang Master Cheng. Hindi kita kayang dayain. Lumapit si Siegfried, tuwid ang tindig. Young Master Cheng, naisakatuparan ko na ang utos mo. Malapit ng tuluyang mabuwag ang pamilyang Fang. Ano na ang susunod? Tumanggo si Andrew. Kailangan natin ang tulong ni Master Luo. Walang alinlangang tumugon si Simeon, ano man ang iutos ni Young Master Cheng, akin pong susundin. Kailangan kong isara mo ang Ninghay. Walang lalabas. Walang makakapasok. Isang blockade, mariing utos ni Andrew. Nagatubili si Simeon. Young Master, kung gagawin natin yan, tiyak na maghahinala ang lahat. Magpapaalerto ito sa pamilyang Fang. Ngunit ngumiti si Andrew, malamig at puno ng diskarte. Hayaan mong maghinala sila. Hayaan nilang isipin na umaasa ako sa pamilyang Luo. Sa ganitong paraan, malaya akong makakagalaw. Tahimik na umalis sina Simeon at Siegfried. Habang isinasara ang pinto, tumingin si Oliver Lee kay Andrew. Mr. Cheng, nagsimula na ba?
Dahan daw ang tumango si Andrew, at sa sulok ng kanyang bibig, lumitaw ang isang ngising puno ng panunuya. Oo, aniya, malamig at malinaw. Nagsimula na ang pagbagsak ng kanilang mundo. Kabanata 562. Madilim ang langit nang marating ni Claudio Fang ang mansyon. Tahimik ang buong bahay, ngunit may impit na hikbi mula sa itaas. Mabilis siyang pumanhik sa kwarto ng kanyang anak na si Agnes Fang. Naabutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama, yakap ang sarili, namumugto ang mga mata. Agnes. May balita ako, marahan niyang sabi, ang tinig ay punong-puno ng bigat. Napalingon si Agnes, ang mukha ay basang-basa ng luha. Papa. Anong sabi ni Siegfried? Sisirain na ba ng pamilyang Luo ang kasunduan natin? Nanginginig ang kanyang tinig sa takot at desperasyon. Umiling si Claudio, mabagal, mabigat. Pinutol na nila ang ugnayan. Pinabayaan na tayo ng pamilyang Luo. Ano? Nanlaki ang mata ni Agnes. Bakit? Dahil kay Andrew Cheng. Binitawan niya ang pangalan na parang isang sumpa. Malakas siya, masyadong malakas. Nabulabog ang buong board ng Hongmen Chamber of Commerce. Pati ang tiyuhin mo, binalaan na, layuan na raw ang gulo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Agnes. Napaatras siya, nanginginig ang mga kamay. Pa, tayo na lang. Wala nang tutulong sa atin. Tahimik siyang niyakap ni Claudio. Mahigpit. Matatag. Huwag kang matakot, anak ko. May plano ako. Hindi tayo babagsak. Basta't, huwag mong babanggitin ang alitan kay Andrew Cheng. Ako na ang bahala. Ngunit ang hindi niya binanggit ay ang tunay na dahilan ng gulo, ang mga pagkakamali ni na Agnes at ng kanyang kapatid. Ayaw niyang ipasa ang bigat sa kanilang balikat. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak, at handa siyang magsakripisyo para sa kanila, kahit ang ibig sabihin yun ay isuko ang kinabukasan ng buong pamilyang Fang. Kung kailangan, ipapadala niya silang magkapatid sa ibang bansa, malayo sa kapahamakan. May mga nakahanda na siyang ari-arian doon. Pa. Humagulol si Agnes, mahigpit na niyakap ang kanyang ama. Kahit anong mangyari, ayokong iwan ka. Tinapik ni Claudio ang kanyang likod. Dito ka lang. Ligtas ka. Ako na ang bahala. Pagkaraan ng ilang minuto, umalis si Claudio sa mansyon. Sumakay siya sa kanyang Rolls Royce, ang tingin ay diretso, ang mukhay parang bato. Pero hindi niya alam, may isang itim na sasakyan ang palihim na sumunod. Nandoon si Agnes. Dumating sila sa isang liblib na bilya sa gitna ng kabundukan. 3 checkpoint ang dinaanan ni Claudio, bawat isa ay may armado at matinding seguridad. Ang bilya ay isang obra ng arkitekturang Tang Dynasty, matikas, tahimik, nakakatakot. Dinala siya sa isang silid na malamlam ang ilaw. Sa loob nito, may bilog na mesa na napapalibutan ng 11 upuan. Umupo siya sa kanyang pwesto, habang naroon na ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang tao sa lipunan. Binasag ng malamig na tinig ang katahimikan. Claudio Fang, lumapit ka sa amin para humingi ng tulong. Kasunod noon ay isang mapanuyang boses, isang Andrew Cheng lang, luhod agad ang pamilyang Fang. Nakakahiya. Walang imek si Claudio. Alam niyang wala siyang karapatan na magsalita. Sa silid na iyon, siya ang pinakamababa. Biglang bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok, elegante, may tindig na nakakaangat. Si Rizzo Cheng. Tahimik siyang lumapit kay Claudio. Sumunod ka. Dinala siya sa isang silid-aralan na natatabungan ng makapal na kurtina. Mula sa loob ay may naririnig na tunog ng tinte sa papel, may nagsusulat ng kaligrapya. Lumuhad si Claudio, naghintay. Tumitibok ng mabilis ang kanyang puso. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsalita ang tao sa likod ng kurtina. Claudio Fang. Ano ang alam mo tungkol kay Andrew Cheng? Mababa ngunit malamig ang tinig. Walang bahid ng awa. Nagpakumbaba si Claudio. Kaunti lang po. Pero handa akong malaman pa, kung ito'y makakatulong. Kailangan ko ang tulong ninyo. Tahimik. Tapos, muling nagsalita ang boses, mas malamig pa sa kanina. Lumapit ka sa akin ng bulag sa kalaban mo. Napakalaking kamangmangan. Isang sobra ang iniabot kay Claudio. Binuksan niya ito, 3 karakter lang ang laman. Isla ng Changsan. Nabitawan ni Claudio ang sobra. Napaluhod siya, ang buong katawan ay nanlalamig. Parang biglang gumuho ang mundo niya. Andrew Cheng. Anak ng pamilyang Cheng sa isla ng Changsan. Isang alamat sa likod ng kadiliman. Isang pamilyang hindi dapat ginagalaw. Mababa ang kanyang ulo, halos maglupasay sa sahig. Patawad. Patawad po. Hindi ko alam. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon.
Ngunit malamig ang sagot ng tinig sa kurtina. Hindi mo kayang labanan ang pamilyang Cheng. Huli na ang lahat. Umalis ka na. Wala nang ibang nasabi si Claudio. Napasuko siyang lumabas ng silid, dala ang bigat ng pagkatalo. Samantala, sa ibaba ng bundok, 12 itim na Mercedes-Benz ang nakahilera. Sa unahan, nakatayo si Andrew Cheng, suot ang itim na coat, malamig ang titig sa abot tanaw. Tiningnan niya ang maulap na langit. Tila may paparating na unos. Tara na. Sa pamilyang Fang tayo pupunta. Ang boses niya ay malamig, matalim. Puno ng determinasyon, at paghuhukom. Kabanata 563. Balot ng tensyon ang buong mansyon ng pamilyang Luo. Ang bawat mahalagang miyembro ng pamilya ay naroon, isang pambihirang tagpo, lalo na matapos ang mga kaguluhang nangyari kamakailan sa pagitan ng mga Luo at mga Fang. Bagamat may kasunduan na panatilihing lihim ang lahat, ang agarang pagpupulong na ito ay malinaw na senyales, may isang desisyong yayanig sa lahat. Puno ng bulungan ang malawak na bulwagan. Sa tingin mo ba? Mauuwi tayo sa gyera laban sa mga Fang. Bulong ng isang miyembro sa katabi. Hindi ko alam, pero kakaiba to. Bihira tayong tawagin ng Old Master ng ganito kaaga, sagot ng isa, halatang hindi mapakali. Hintayin na lang natin. Kapag nagsalita ang Master, doon lang tayo magkakaalaman, singit ng pangatlo. Ilang saglit pa, bumukas ang mga pinto at pumasok si Simeon Luo, ang patriarka ng angkan. Kasunod niya sina Loro Chi, Siegfried Luo, at isang tahimik na Katie Wala. Agad tumayo ang lahat, isang alon ng paggalang ang sumabog sa silid. Walang nagsalita hanggat hindi nakaupo si Simeon sa kanyang trono. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang isa. Old Master, tungkol po ba ito sa pamilyang Fang? Oo nga po, dagdag ng isa, may bahid ng pag-aalala sa tinig. Makikipagdigma na ba tayo? Delikado ito. Malakas ang mga Fang. Kapag sumiklab ang labanan, parehong panig ang masasaktan. Isang maling hakbang, maaaring magdulot ng pagbagsak, dagdag pa ng isa. Itinaas ni Simeon ang kamay, isang tahimik na utos na agad sinunod ng lahat. Dalawang bagay ang aking iaanunsyo ngayon, simula niya, habang ang tingin ay dahan-daang dumaan sa bawat isa sa silid. Una. Iaanunsyo ko na ang magiging susunod na pinuno ng pamilyang Luo. Isang pagsabog ng mga bulungan at napigil ang paghinga ang sumunod. Lahat ng umaasam sa trono ay biglang nagtuwid ng upo. Ang iba, tahimik na nagbibilang ng posibilidad. Sa gitna ng lahat, si Seraphine Luo, ama ni Siegfried, ay nanatiling walang emosyon. Nakapikit ang mga mata, waring nagmamasid lang. Ngunit hindi maikakaila, ang ibang kapatid niya ay halatang hindi natuwa. Sa wakas, muling nagsalita si Simeon, malamig ngunit buo ang tinig. Ang susunod na pinuno ng pamilyang Luo ay si Siegfried Luo. Sabay-sabay na napasinghap ang lahat. Bagamat inaasahan ng ilan, ang formal na anunsyo ay tila isang kidlat na bumagsak sa gitna ng gabi. May mga napayuko sa pagkadismaya, may mga ngumiti sa pagkukunwari, at ang iba na may tahimik na nagkakalkala ng susunod na galaw. Tumayo ang ilan upang batiin si Siegfried, na tinanggap ang kanilang mga pagbati ng may kumpiyansa at may tila baon ng planong malinaw na isa sa katuparan. Hindi pa tapos si Simeon. Pangalawa, aniya, opisyal na tayong nakikipagdigma sa pamilyang Fang. Gulat. Katahimikan. Maging ang hangin ay tila tumigil. Hindi tayo ang uunahang umatake. Magmamasid tayo at magbibigay ng suporta sa lilito na puwersa. Pero tandaan nyo to, tapos na ang pamilyang Fang. Kapag dumating ang oras, aagawin natin ang lahat ng kanilang iniwan. Old Master. Anang isa, halatang nanginginig, sino po ba talaga ang umatake sa kanila? May chismis na tayo raw. Tumingin si Simeon, matalim ang mga mata. Magtiwala kayo sa akin. Huwag niyong tanungin ang mga bagay na hindi nyo pa kayang tanggapin. Malalaman nyo rin ang buong katotohanan, sa tamang panahon. Bumukas ang pinto. Isang batalyon ng mga armadong bantay ang pumasok, lahat ay yumuko ng malalim sa harap ng patriarka. Old Master, ulat ng pinuno, ang mga tropa ay handa na. Naghihintay ng inyong utos. Isa na namang alon ng pagkabigla ang dumaan sa silid. Ipinadala ni Simeon ang kanyang sariling mga bantay, ang kanyang personal na puwersa. Hindi na ito banta lang. Ito ay gyera. Isara ang ninghay, utos ni Simeon, ang boses ay mababa pero mariing-mariin. Walang makakapasok. Walang makakalabas. Hanggat wala akong pahintulot, ang lungsod na ito ay sarado. Agad umalis ang mga bantay upang ipatupad ang kautosan. Ang mga miyembro ng pamilya ay nagkanya-kanyang galaw, nagsimulang maghanda sa paparating na digmaan.
Sa silid, naiwan sina Simeon, Siegfried, Lorochi, at Seraphon. Papa, tanong ni Seraphon sa tonong puno ng pagdududa, ito na ba ang katapusan ng mga Fang? Kalmado ang anyo ni Simeon habang nilalaro ang isang pares ng jade gecko sa kanyang kamay. Kapag bumagsak ang punong kahoy, aniya, ang mga sangay kusang magsasabog. Tayo ang manunood, at ang mag-aaning huli. Samantala, sa layong hindi kalayuan, dumarating na ang convoy ni Andrew Cheng sa tarangkahan ng pamilyang Hong. Kasabay nito, isang malakas na kulog ang yumanig sa langit ng Ninghay, kasabay ng unti-unting pagdilim ng paligid. Ang mga nanunood mula sa mga bintana at establishmento sa paligid ay napapigil ng hininga. Dumating na si Andrew Cheng. At nagsimula na ang unos. Kabanata 564. Lahat ng mata ay nakatuon sa itim na maybach nang bumukas ang pinto at lumabas si Oliver Lee. Maayos ang kanyang tindig, may halong paggalang at paghihintay, tila bang isang alagad na nag-aabang sa utos ng hari. Isang sabay-sabay na paghinga ang lumago sa mga nanunood. Mr. Oliver Lee. Ang tanyag na haligi ng Xiangjang. Ngunit ngayon, parang isang karaniwang taga-silbi na nakatayo sa tabi ng sasakyan, handang buksan ito para sa kanyang amo. Ang mga nakakakilala sa kanya ay hindi makapaniwala. Si Oliver Lee ba mismo ang lumulusob sa pamilyang Fang? O isa lang siyang tauhan? Maya-maya, lumabas ang isang binata mula sa loob ng Maybach. Suot ang isang kulay abo at matalim na plaid suit, salaming pang-araw, at may buhok na pinong-pinong ayos, tila inililok ng propesyonal. Isa siyang larawan ng isang matagumpay na negosyanteng walang inuurungan. Ngunit ang kanyang mukha, hindi pamilyar. Sino siya? At bakit siya pinaglilingkuran ng isang tulad ni Oliver Lee? Ang mga mata ng mga elitista ng Ninghay ay napuno ng pagtataka. Ang balitang may isang misteryosong binatang parating para buwagin ang pamilyang Hong ay kumalat na parang apoy. At ngayon, siya na iyon. Narito na siya. Yan ang batang sumasalakay sa pamilyang Hong. Bulong ng isa. Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Ano? Hindi mo ba nakita si Oliver Lee sa tabi niya? Galing siya sa Xiangjang. Hanapin mo kung sino ang lalaking yan. Sa mga lihim na silid ng Ninghay, maraming makapangyarihang tao ang tahimik na nagmamasid, nagtitinginan sa isa't isa, nagtatanungan, ito na ba ang tamang panahon para pabagsakin ang pamilyang Fang? Ngunit kahit sila, hindi makapokus. Lahat ay nakatuon sa binata. Ang kanyang presensya ay isang palaisipan. Isang tahimik na bagyo. Siya si Andrew Cheng. Tahimik siyang bumaba, iniangat ang kanyang ulo at sinipat ang napakalaking mansyon ng pamilyang Hong. Walang kaba. Walang galang. Inangat niya ang laylayan ng kanyang suit, tumingin sa relo, at mahinahong bumulong kay Oliver Lee, tara na. Pumasok tayo. Naglakad si Andrew Cheng papasok, si Oliver Lee ay nasa tabi niya, at sa likuran ay isang hanay ng mga itim na bodyguard, parang aninong sumusunod sa isang hari. Sa loob ng mansyon, makapal ang tensyon. Si Claudio Fang, ang matandang haligi ng pamilyang Hong, ay nakatayo sa gitna ng mga pinuno ng pamilya. Ang mga mukha ay seryoso, at ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Papa, may balita na ba mula sa inner circle? Tutulungan ba nila tayo? Sarado na ang Ninghay, hindi makalabas ang mga tao natin. Lahat ng daan, kontrolado na ng pamilyang Luo. Napapalibutan ng takot ang buong angkan. Para silang mga daga na natrap sa isang kulungan, naghihintay sa bitag na bumagsak. Napailing si Claudio, ang kanyang mukha ay waring tumanda ng 10 taon sa isang iglap. Wala na. Tinalikuran na tayo ng Hongmen. Wala tayong aasahang tulong. Tahimik. Isang katahimikang bumalot sa buong bulwagan, parang multo ng pagkatalo. Ang pagkawala ng suporta ng Hongmen ay parang bangungot. Isa itong senadoryas ng kabiguan. Ngunit biglang lumantad si Nathan Xiong, isa sa pinakamatapang sa pamilya. Tumindig siya, ang tinig ay parang kampanang umalangaw-ngaw sa katahimikan. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo talo. Hanggat may natitira sa atin, lalaban tayo. Babangon pa rin ang pamilyang Fang. Nagliyab ang apoy ng paghihimagsik sa mga mata ng mga pinuno. Tama. Hindi tayo bibigay. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Kapag nagpakita ang Andrew Cheng na yan, papatayin natin siya. Sa tindi ng damdamin, tila nagningas ang loob ng mansyon. Ngunit saglit lang ang pag-asa. Biglang pumasok ang ilang lalaki na nakaitim at may dalang balita. Lumuhad ang mga ito sa harap ni Claudio. Papa, may kagyat kaming ulat. Kumunat ang noo ni Claudio. Ano yun? Ang mga kasapi ng pamilya mula sa labas ay pinigilan ng pamilyang Luo sa mga gate ng lungsod. Ano? Ang pamilyang Luo na naman.
Isinusumpa ko si Simeon Luo. Sigaw ni Claudio, ang galit ay bumalot sa buong silid. Dalhin sila rito, kahit anong paraan. Nanatiling nakaluhod ang ahente. Sinubukan po naming dumaan ng puwersahan, nagkaroon ng sagupaan. Pero malakas ang pamilyang Luo. Hindi sila uurong. Lalo pa nilang pinalalakas ang depensa. Para bang sinarado na nila ang buong lungsod. At sa mismong sandaling iyon, isang matinis na kulog ang yumanig sa buong mansyon. Isang matinding kidlat ang nagbigay liwanag sa looban. Sa kislap nito, nakita ang mga basang mukha ng mga pinuno, nilalamon ng takot. Biglang bumuhos ang ulan. Si Claudio Fang ay hindi na nakapigil. Gusto nila tayong sirain. Sige. Tingnan natin kung kakayanin nila. Ngunit bago pa man tuluyang sumigaw ang matanda, isang malamig at mapanuyang tinig ang pamunit sa hangin. Gusto niyong makita kung kaya namin. Heto kami. Mula sa dilim, isang figure ang lumitaw. Nakangisi si Andrew Cheng, ang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa, at si Oliver Lee ay nakatayo sa likuran niya, may hawak na itim na payong sa ibabaw ng kanyang ulo. Tahimik ang paligid. Ngunit ang pagdating niya ay parang paghampas ng bagyo. Nagsimula na ang laban. Kabanata 565. Bumuhos ang ulan at tila galit ng langit, matindi, walang patid, at may kasamang malalakas na kulog. Sa bawat pagkislap ng kidlat, lumilitaw ang nakakatakot na tanawin ng mansyon ng pamilyang Hong, tila isang entabladong saksi sa trahedyang nagbabadya. Sa gitna ng looban, sa gitna ng ulan, nakatayo ang isang binata, kalmado, matuwid, tila hindi alintana ang unos. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ito na ang sandali. Wala nang urungan. Si Claudio Fang, ang patriarka ng pamilyang Hong, ay matalim ang titig sa binatang ilang metro lamang ang layo. Sa kabila ng unos, nanatiling hindi natinag ang binata, nakapasok ang mga kamay sa bulsa, may aurang tila isang hari sa gitna ng digmaan. Isang makamandag na ahas na naghihintay lang ng tamang tuklaw. Nagkatitigan ang dalawang lalaki, isang tahimik na labanan ng kalooban sa ilalim ng malamig at mabigat na ulan. Napakagatlabi si Claudio. Isang panginginig ang gumapang sa kanyang gulugod. Ang binatang ito, na walang takot na sumugod sa kanyang teritoryo, ay may hatid na kapangyarihang hindi niya maipaliwanag, isang uri ng kapangyarihang nagbabanta ng tuluyang pagbagsak. Ikaw si Andrew Cheng, hindi ba? Sigaw ni Claudio, nanginginig ang boses sa galit at kaba. May lakas ka ng loob na salakayin ang bahay ko. Gusto mo nang mamatay. Hindi niya binunyag sa iba ang tunay na katauhan ni Andrew Cheng. Sapagkat alam niya, kapag nalaman nila, magwawakas ang lahat ng pag-asa. Ang sandig ang pinanghahawakan ng pamilya ay guguho. Kumakapit siya sa huling hibla ng ilusyon. Ngunit si Andrew Cheng ay bahagyang ngumisi, tila hindi alintana ang panganib o ang bagyong bumabalot sa paligid. Sa kabila ng dagandong ng kulog, maririnig ang kanyang tinig, mahina, ngunit matalim. Claudio Fang, bulag ka pa rin ba sa katotohanan? Talaga bang gusto mong mapanood kung durugin ko ang buong pamilya mo gamit ang sarili kong mga kamay? Sa kabila ng ulan, pumutok ang isang malakas at mapanuyang halakhak mula kay Claudio. Kitawa-tawa. Sigaw niya. Akala mo ba ang pamilyang Luo lang ang kayang sumaire sa pamilyang Fang? Kahit sa kamatayan, isasama ka namin sa libingan, Andrew Cheng. Sa kanyang puso, napagdesisyonan na niya, kung babagsak man sila, hihilahin nila si Andrew sa kailaliman. Ano ba ang halaga ng Cheng family ng isla ng Changsan kung may paghihiganti naman ang pagkawasak nila? Hindi kami natatakot mamatay. Sigaw ng isang pinuno. Kung gusto mong sirain kami, kailangan mong magbayad ng presyo. Andrew Cheng. Sigaw ng isa pa, kahit pa nasa panig mo ang pamilyang Luo, hindi mo kami basta-basta maaapakan. Ha! Ang putla mo. Sabat ng isa, kinukutsa ang kalmadong mukha ni Andrew. Akala nila'y napaikan na ang binata. Nawala itong laban sa huling depensa ng pamilyang Hong. Ngunit tumikim lang si Andrew at walang takot na lumapit, tuloy-tuloy na pumasok sa looban, ang mga matay hindi nawawala sa mukha ni Claudio. Ang pamilyang ito, aniya, ay lilipulin ko. Pero bago iyon, sina Felix Fang at Agnes Fang ang unang hihingi ng tawad. Biglang sumiklab ang bagong alon ng galit. Mayabang. Sigaw ng isa. Felix ay baldado na dahil sayo. Tapos gusto mong mag-sorry pa kami. Akala mo ba hindi ka kayang patumbahin? Nasa ninghay ka, hindi sa sarili mong kaharian. Pero si Andrew ay tila hindi natitinag, ni katiting. Ang kanyang titig ay matalim, matatag, nakatutok lang kay Claudio Fang. Napatigil si Claudio. Alam niya kung sino si Andrew Cheng.
At alam niyang kahit anong pagtatapang-tapangan ng kanyang mga kasamahan, hindi nila ito kakayanin. At noon tumama ang suntok ng katotohanan, ang tanong ni Andrew Cheng, malamig na parang kutsilyo. Claudio Fang, pipili ka ngayon, ang pamilya mo, o ang mga anak mo? Alin ang ililigtas mo? Tumahimik ang paligid. Tila pati ang ulan ay nakiramdam. Nakabitin sa hangin ang tanong, mabigat, mapanganib. Humingi na lang ng tawad sina Felix at Agnes, bulong ng isa sa mga pinuno. Papa, huwag mo nang ipagsapalaran ang lahat. Hindi ito kahinaan. Ito ang tamang desisyon, dagdag ng isa. Tiningnan ni Claudio ang kanyang pamilya. Nabiyak ang kanyang damdamin. Alam niyang natalo na sila. Pero hindi niya matanggap ang kahihiyan. Kung humingi sila ng tawad, tapos na ba ito? Tanong niya, halos isang pagmamakaawa. Ngunit ngumisi lang si Andrew, isang malamig, nakakakilabot ng ngiti. Hindi. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Gusto ko rin, ang buhay ni Felix Fang. At kasabay ng pagbitaw ng mga salitang iyon, isang nakakabinging kulog ang lumamon sa buong kalangitan. Kabaliwan. Sigaw ni Claudio, nanginginig ang mukha sa puot. Pinaglalaroan mo kami. Ngunit wala nang sumagot mula sa mga pinuno ng pamilya. Tahimik na silang lahat. Sapat na ang nasabi. Sa isip nila, tapos na ang laban. Si Felix, ay wala ng halaga. Dalhin sila rito, utos ni Claudio, ang tinig ay hilaw, puno ng pait at galit. Napagtanto niyang pinili na ng kanyang pamilya. Wala na siyang kontrol. Sa utos na iyon, 12-12 ng armadong bantay, nakasuot ng itim at may masidhing tapang, ang sumugod palabas. Isang huling sigaw ng paglaban sa gitna ng unos. Andrew Cheng, sanggal ni Claudio, nagdala ka ng maliit na hukbo rito. Pero alam mong nakikipaglaban na ang pamilyang Luo, at handa ang lahat ng tauhan ko. Sa tingin mo ba makakaalis ka pa ng buhay? Ngunit sa halip na matakot, nagsindi lang si Andrew ng sigarilyo sa gitna ng ulan, hinitit ito ng kalmado, saka dahan-daang tinapik ang abo sa harap ni Claudio. Ngumisi siya. Alam kong may tinatago kang mga tao. Pero tanong, sapat ba sila? Tumikim siya. O baka gusto mong makita, kung gaano karami ang sakin. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.